Mika's age after 8 years will be 4 times her age 7 years back. What is the present age of Mika? A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, E. 14. Sagutan na natin ang problem natin ngayon dito sa Learn with Earl's Review channel. Ano ba ang hinahanap mga ka-review? Itong present age ni Mika. Pag meron tayong hinahanap sa problem, nilalagay natin ay X. Pero para hindi na natin hanapin si X, M na lang ang ilagay natin. M is for age of Mika. After 8 years, add tayo ng 8. M plus 8. After 8 years will be, ito namang will be, ang ibig sabihin ay equal. Equal ng age ni Mika ay 4 times her age 7 years back. Paano natin isusulat yan sa equation? M plus 8 equals 4 multiplied by M minus 7. Bakit tayo nag-less ng 7? Dahil dito sa 7 years back. 4 times M is 4M. Then 4 times negative 7 is negative 28. M plus 8 equals 4M minus 28. Pagsamahin natin ang mga like terms. Lipat natin itong 4M dito. M minus 4M equals negative 28 minus 8. M minus 4M is negative 3M equals negative 28 minus 8 is negative 36. Divide lang natin both sides by negative 3. Cancel natin itong negative 3. Matitira na lang ay M equals negative 36 divided by negative 3 is, ang sagot natin ay 12. Ngayon, baka may magtatanong, pwede ba itong negative 28 ang ilipat sa kabila at ito namang M ay sa kabila? Try natin ilipat itong negative 28. 8 plus 28 equals 4M minus M. 8 plus 28 is 36 equals 4M minus M is 3M. Divide both sides by 3. Cancel dito. M na lang. 36 divided by 3 is 12. Pareho lang sila. Kaya ang sagot natin ay C, 12. A store reduced the price of computer by 20%. How much was the original price? Ito po ang complete na tanong. A store reduced the price of computer by 20% and sold it for 56,400. How much was the original price? Magkano ang original na price? May question na tayo na halos katulad ng problem natin ngayon. Itong video natin about sa market vendor. Parehong solution ang gagawin natin. Let X is equal to original price ng computer. Ilan percent ang na-reduce? 20%. I-less natin sa 100%. 100% less 20% is 80%. Si 80%, i-divide natin sa reduced price ng computer which is itong 56,400. 56,400 divided by itong 80%, gawin na natin na 0.80. 56,400 divided by 0.80 is 70,500. Yan ang original price ng computer. 70,500. Paano natin ma-check kung tama ang sagot natin? Ang sabi dito, ang computer price nung ni-reduce ng 20% ay nabenta ng
56,400. Kunin natin ang puso niya. Kunin natin ang 20% ng 70,500. Multiply natin by 0.20. 70,500 multiplied by 0.20 is 14,100. Pag niles mo yung 14,100 sa original price, dapat ang magiging sagot ay 56,400. Original price na nakuha natin ay 70,500 less 14,100. 0, 0, 4, borrow 1, 6. Magiging 6 na lang ito. Less 1, 5. Kaya, ang 7,500 na sagot natin ay tama. What is the percentage increase from 80 to 120? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Mabilis natin makukuha ang sagot dito mga ka-review. Ano ba ang mapapansin natin sa given? Increase. Ibig sabihin, itinaas. Ilan ba ang itinaas from 80 to 120? 40. Kasi 80 plus 40 equals 120. Ang tanong, mahal mo pa ba siya? Ang tanong ay percentage increase. Ilan percent ba ang 40 ng 80? 50%. Kung ganyan ang gagawin yung pagsusolve, walang problema kung dyan kayo magiging masaya. Okay lang na ganyan ang paraan na gawin nyo. Pero meron pang isang paraan para sagutan yan. Percentage ang hinahanap. P for percentage equals itong 120, ilagay natin dito. Less itong 80 minus 80. Divided by nitong 80. Ilagay natin dito. P equals 120 minus 80 is 40. P equals 120 minus 80 is 40. Divided by 80 equals 0.5. Or pwede din natin gawing lowest term. Itong 40 gawin nating 1. At si 80 ay 2. Naging 1/2 na. Which is 0.5 din. Dahil percentage ang hinahanap, itong 0.5 multiply natin sa 100 para makuha natin ang percentage. 0.5 multiplied by 100 is 50%. Kaya ang sagot natin ay E, 50%. What is the value of x equals 8y plus 4 if 3y equals 18? A. 48, B. 50, C. 52, D. 54, E. 56. Malapit na ang civil service exam. Please share nyo mga videos natin at nang mapanood ng iba nating mga ka-review. Baka sakaling makatulong o kaya naman makakuha sila ng kahit konting idea kung paano sagutan ang mga problems or questions sa darating na August exam. Ang gawin muna natin mga ka-review is simplify muna natin itong 3y equals 18. Divide lang natin both sides by 3. 3y equals 18. Divide by 3 both sides. I-cancel natin ito. Y na lang equals 18 divided by 3 is 6. Ngayon na may value na ang y, sana all may halaga. Yung value ng y, i-substitute natin dito sa x equals 8y plus 4. Ano ang value ng y? Itong 6. X equals 8 multiplied by 6 plus 4. X equals to 8 multiplied by 6 is 48 plus 4. X equals 48 plus 4 is 52. Kaya ang sagot natin dito ay C,
52. If 27 is to 8, then 64 is to A. 7, B. 17, C. 27, D. 37, E. 47. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta, sa TikTok na may 4,562 na followers at sa 772 na subscribers sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. May ilan na tayong videos na kapareho ng problem ngayon. Meron pa nga na isang video na nagkamali ako ng solusyon dahil sa padalos-dalos ko na pagsosolve. Ngayon, maghihinay-hinay na tayo para maiwasan natin ang magkamali muli kahit kung minsan hindi maiwasan na magkamali. Parang nung pinili mo siya. Unahin natin gamitin ang pagsosolve ng ratio and proportion. Itong dalawang nasa labas, i-multiply natin. 27 multiplied by nitong hinahanap, which is x. 27x is 2, then itong 8, i-multiply natin sa 64. 8 multiplied by 64 is 512. Para makuha ang value ng x, divide natin both sides by 27. I-cancel natin ito. X na lang ang matitira. 512 divided by 27 is 18.96. Wala sa choices ang 18.96. Pag wala sa pamimilian ang gusto nyo, hanap kayo ng iba. Pag wala sa pamimilian ang sagot, ibang solusyon ang gagamitin natin. Ano sa tingin nyo mga ka-review ang solusyon? Comment para sa mga nakakaalam. Ang nakita kong solution ay ito. 27 ay cube root ng 3. Pag sinabing cube root, multiplied by itself 3 times. Itong 3 ay magiging 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 3 multiplied by 3 is 9. Then 9 multiplied by 3 is 27. Same lang ng gagawin natin sa 8. Ang 8 naman ay 2 cube. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2 is 4. Multiplied by 2 is 8. Ang 64, ano ang cube root? 4. Magiging 4 multiplied by 4 multiplied by 4. 4 multiplied by 4 is 16. Multiplied by 4 is 64. Ngayon, alam na natin kung paano nakuha ang tatlong given. Paano naman makukuha ang sagot dito? Kung mapapansin nyo dito, 3 cube at 2 cube. 3 at 2 nag-less ng 1. Ganon din ang gagawin natin dito sa 4 cube. Mag-less tayo ng 1, which is 3. Ito ay 3 cube. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is 27. Kaya ang sagot natin ay C, 27. The group of 1,200 people consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers, there is one captain. The number of captains in the group is A. 70, B. 75, C. 80, D. 85, E. 90. Itong problem natin ngayon, mga ka-review, ay galing sa puso mo. Galing sa isang post sa FB page. Ano ang sagot nyo? Marami ba ang sumagot ng 80? Itong solution na gagawin ko ay ayon sa pagkakaintindi ko sa given problem. Kung sa tingin nyo mali po ang magiging solution ko, pwede nyo pong i-correct. Comment nyo lang po kung ano sa tingin nyo ang tamang sagot at solusyon. Bukas lagi ang ating comment section para sa inyo. 80 nga ba ang sagot dito? Marahil, ang ginawa nyo na solusyon ay itong 1,200
ay dinivide nyo sa 15. Kaya ang sagot ay 80. Pero mga ka-review, tulad ng nasabi ko kanina, ayon sa pagkakaintindi ko sa problem ay ganito. Unawain natin, meron daw 1,200 na tao, captains at soldiers. Every 15 soldiers ay merong isang captain. 15 plus 1. Kung igugrupo sila ay 16. Uy, sweet 16. Kada grupo, 15 na soldiers at 1 captain. Yang 16 ang gagamitin para i-divide dito sa 1,200 na tao. 1,200 divided by 16 is 75. Ang sagot ay B, 75. Joy buys 3 apples for 50 pesos. How much does she pay for 2 dozens of these apples? A. 340 pesos. B. 360 pesos. C. 380 pesos. D. 400 pesos. E. 420 pesos. Joy buys 3 apples for 50 pesos. Magkano ang babayaran niya kung 2 dozens ang bibilhin niya? Ilan peraso ang 2 dozens? 24. Kung 24 ang apples na bibilhin niya at kada 3 piraso ay 50 pesos, ang gagawin natin ay itong 24 i-divide natin sa 3. 24 divide 3 is 8. Yang 8 naman ang gagamitin natin para makuha ang total na babayaran niya. Multiply natin dito sa 50. 8 multiplied by 50 is 400. D, 400 ang sagot. May nakita kong may kasama na siyang iba. May nakita kong pwede na gamitin para makuha ang sagot dito. 3 equals 50 pesos. Kung dodoblihin itong 3, magiging 6. Doblehin din natin ang 50, which is 100. Doblihin ulit natin itong 6, magiging 12. 100, dodoblihin, 200. Itong 12 ay 1 dozen na. Ang kailangan ay 2 dozens. Pag dinoble itong 12 ay 24. 2 dozens na siya. Kung ang 1 dozen, which is itong 12, ay 200 pesos, pag dinoble ay 400 pesos. Kaya ang sagot ay D, 400 pesos. What is the mean of the following numbers? 21, 18, 17, 20, 21, 15, 21. A, 23. B, 22, C, 21, D, 20, E, 19. Sa mga ka-review natin na kukuha ng exam, isang A muna dyan. Mabilis lang ang paraan para masagutan ang problem natin ngayon. What is the mean of the following numbers? Siyempre mga ka-review, hindi natin ito masasagutan kung hindi natin alam ang ibig sabihin ng mean. Actually, 3 lagi yan. Mean, median, and mode. Ang mean sa simple explanation ay average value. Median ay middle value. At ang mode ay frequently used value. Dahil mean ang gusto nating makuha, dyan tayo mag-focus. Hindi naman pwede siya ang gusto mo pero sa iba ka magfo-focus. Ano nga ba ulit ang mean? Average value. Para makuha ang average ng mga ito, i-add natin isa-isa. Tapos, i-divide kung ilan numbers. 21 plus 18 plus 17 plus 20
plus 21 plus 15 plus 21 divided by ilang number sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya i-divide natin by 7. 21 plus 18 is 39. Plus 17, 56. Plus 20, 76. Plus 21, 97. Plus 15, 112. Plus 21 is 133 divided by 7. 133 divided by 7 is 19. Kaya mga ka-review, ang sagot natin ay E, 19. Recap lang, ka-review. Kung ang mean ay average value, ano nga ulit ang median at mode? Ang median ay middle value at ang mode ay frequently used value. Gamit ang same set of numbers, alamin natin ang sagot. Ang mean ng mga ito ay 19. Mean equals 19. Ano naman ang median? Ito yung gitnang number. Madali lang para makuha yan. Arrange lang from lowest to highest. Itong 15 mauna. Sunod ay itong 17. Tapos 18. Then 20. At itong tatlong 21. 15, 17, 18, 20, 21, 21, 21. Ang nasa gitna nila ay 20. Kaya ang 20 ang median dito. Ano naman ang mode? Siya naman ay yung frequently used value. Sa madaling salita, yung laging ginagamit. Or pwede ding sabihin, inuulit. Obviously, na mahal ka niya. Obviously, itong 21 ang mode kasi siya yung number na inuulit. Kaya ang mode ay 21. Mean equals 19, median equals 20, at mode equals 21. Yuri and Cathy begin driving at the same time but in opposite directions. If Yuri drives 60 kilometers per hour and Cathy drives 65 kilometers per hour, how long will it take before they are 250 kilometers apart? A. 6 hours. B. 5 hours. C. 4 hours. D. 3 hours. E. 2 hours. Motion problem ang sasagutan natin ngayon. May video na din tayo na katulad nito. Pero naghanap tayo ng video na malapit sa request ng isa nating ka-review. Ang tanong dito ay, gaano katagal ang idadrive ni Yuri at ni Cathy para magkalayo sila ng 250 kilometers? If Yuri drives 60 kilometers per hour at sa opposite way, si Cathy naman ay 65 kilometers per hour. Ang distance apart nila ay 250 kilometers. How long will it take daw para ma-reach nila itong 250 kilometers na magkalayo? Yun ang hahanapin. Magkalayo tapos hahanapin ng isa't isa? Ang gagawin natin, i-add itong na-drive nila na 60 kilometers per hour para kay Yuri at 65 kilometers per hour para kay Cathy. Then equals itong distance na nagawa nila na 250 kilometers. 60 kilometers per hour plus 65 kilometers per hour equals 250 kilometers. Yan na yung equation na nabuo. I-add lang natin ang 60 at 65 which is 125 kilometers per hour equals 250 kilometers. Divide lang natin both sides by 125 kilometers. Cancel na natin ito. 250 kilometers divided by 125 kilometers is 2. Ang sagot natin mga ka-review ay E, 2 hours.
sina ka-review Ryan Garcia, Salvador Kate Ann, Edris Aina M, at Enrico Macasado ang 4 na pwedeng manalo ng GCash. This coming Sunday na ang Civil Service Exam, August 11, 2024. Good luck sa mga ka-review natin na kukuha ng exam. Sana natulungan ko kayo sa pagre-review. Please don't forget to support ang mga social media accounts natin na Earl's Review Channel. Tulungan nyo ko, mga ka-review, na dumami ang followers natin sa Facebook para madami din tayong matulungan. At sa 5,138 na followers sa TikTok, maraming salamat! Malapit na din tayong mag 1,000 subscribers sa YouTube. Meron na tayong 812 na subscribers. Please subscribe na kayo para mag 1,000 na tayo. Huwag nyo din kalimutan i-share ang mga videos natin. Bye!